Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, OMG, napuno na, nabunyag lahat, anak ni Aimee kumanta na. Taong bayan di na mapigilan na PBBM, delikad na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito mga karibin natin, i-share po natin yung sigaw ng taong bayan. Ang question niya dito, ang question po dito ay bakit nagkakaganito ang ating mga kababayan. Kasi iba't ibang paraan ang kanilang ginagamit, maipahayag lang ang kanilang nararamdaman patungkol sa ating gobyerno. At isa na nga po dyan mga kabayan, itong pagpo-post ng Marcos resign movement. At saka ito mga kabayan, bigyan rin po natin ng komento. Itong nangyaring nagkagulo po. Nagkagulo po mga kabayan ang mga rallyista. First time ko na naman po itong mapanood, itong mga ganitong eksena simula nang maupo po si President Bongbong Marcos Jr. Kasi nung panahon naman ni former President Duterte, mayroong mga rally pero hindi umaabot sa magkakasakitan talaga, yung mga pulis at saka yung mga rallyista, yan mga kabayan. Okay, at ito mga kabayan, simulan na po natin dito po sa ito po ang post mga kabayan, Power to the people, Marcos resign movement. Ito, ang daming tao mga karabin natin, At ito pa, power to the people, Marcos resign. Ito, Liwasang Bonifacio, sinungaling, Marcos resign. PBBM resign, sigaw ng taong bayan. Meron pa ba? Yan po mga kabayan, Bakit nga po yan ang sinisigaw ng taong bayan? Sa panahon naman ni former President Duterte, sumisigaw rin naman ng taong bayan pero hindi for resignation ng presidente. May nagrarally, oo, kasi karapatan naman yan ng bawat isang Pilipino, pero hindi po humahantong sa mga ganitong eksena. Ito po mga kabayan, militant groups hold protest on Bonifacio Day. Ito po yan, ito po yung picture, mukhang nagkagulo ito po yung video mga kabayan. Panoorin at bigyan po natin ng komento to. Saksiyan po natin kung paano gumugin ang isang pulis na napapatupad lamang ng kanyang tungkulin upang mapayapa at maging maayos ang araw ng Bonifacio Day. So yan mga kabayan, grabe po yung mga eksena, Talagang bugbugan na ito. Hindi na po ito mapayapang pamamaraan ng pagpapahayag ng damdamin, Ito po ay pananakit na po ito, Ito, hindi natin malaman kung sino po ang pero dito sa nakikita ko, talagang binubugbog po yung police, which is not good naman, At hindi ko rin alam kung meron bang. Kasi hindi ang mga rallyista naman, diba? Kapag hindi rin sila sinasaktan, hindi rin gumagante. Sino kaya ang nauna? Police? Or itong mga nag-rally, mga kababayan?
maging ganun pa man mga kabayan, ang punot dulo po nito ay ang tanong pong bakit nagkakaganito sila? Bakit nagkakaganito ang ating mga kababayan? Yan po ang ano dyan. Magsuntukan pa man, magpaluan pa man yan dyan, kung ano pa man ang gawin nila dyan. At the end of the day, mapapatanong tayo, bakit sila nagkakaganyan? No? Meron ba silang hindi nagugustuhan sa gobyerno ito? Kaya ganyan sila ka-agresibo? Na mapakinggan ang kanilang hinanaing? Grabe po yung mga ginawa nila dito. I'm not saying na mali po sila at hindi ko rin sinasabing mali po yung mga pulis. Ang gusto kong i-point out dito sa inyo lahat, mga kababayan, kung bakit ganito ang nangyayari. No? Kung bakit, ano ba talagang punot dulo? No? Ano ba ang ano ng taong bayan dito? Ano ang hugot nila? Kung bakit ganito sila agresibo, no? Sa kanilang mga ginagawa. Mapapatanong ka talaga dito eh. Maybe, ito sagutin nilang natin kasi baka sakaling ito rin ang sagot nila. Maybe mga kababayan, hindi na po nila kaya, no, ang ginagawa ng administrasyong ito. No? Sa nakikita po nila, parang niloloko po sila eh, no? Unang-una dahil hindi po tinupad ang kanilang mga pangako noong nakarang kampanya, no? At pangalawa, maybe nakikita nila and they also support Vice President Sara Duterte, kaya ganito po ang ginagawa nila. Yan kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo patungkol po dito sa video ito? I-comment nyo na lang po para malaman po ng ating mga kababayan, okay? At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ayaw ipalabas ng bayarang media. Anak ni Senator Amy Marcos sa taong bayan, tila pumutok na sa galit. Hindi man direktang pinangalanan, ngunit tila sa sa katotohanan ang mga di umano'y buayang mambabatas at ang administrasyon ngayon. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senador Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid? Dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niya ang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. End quote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapa. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping
hinaing ito. At ayon pa sa kanila, sabihin mo na ang totoo, Senator Amy. Alam naming alam mo ang lahat. Kung para ka sa taong bayan, sabihin mo na ang totoo, para kang walang panindigan. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Masyado nang naghihirap ang taong bayan at ang dami ng mga kabulastugan, ang mga mambabatas sa Kongreso. Grabe ang korupsyon. Harap-harapan na. Kung hindi mo kayang ibunyag ang katotohanan, huwag mo nang gamitin ang mga Duterte para mamangka ka sa dalawang ilog. Masyado nang halata na ginagamit mo lang ang mga Duterte para siguro manalo ka. Huwag mong gamitin ang ama mo. Ayan na nagsalita na ang anak mo mismo. Mahiya ka naman sa taong bayan. Kung may hiya ka pa. Mahirap talaga pag ang nakapwesto ang mga taga-norte. Masyadong duhapang sa posisyon. Ayaw nang bumitaw kahit ayaw na ng taong bayan sa kanila. Puro mapagsamantala sa kaba ng bayan. Kaya tayo hindi umuunlad dahil tayong mga Pilipino ang nagtatalo-talo. Parang hindi kayo mga Pilipino. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga ibang dayuhan dahil tayo mismo hindi nagkakasundo. Imbis na tayo ay magtulungan, nagkawatak-watak pa tayo. Kailangan niyang ipakita na kunwari ay hindi niya tinotolerate gawain ng kapatid niya. Pero ang tunay na dahilan ay para pagtakpan at maitimbre ang kilos ng kalaban ng kanyang kapatid. Kilos ang style ng mga makapili nung araw. Alam niyang hindi na siya mananalo bilang katulad ng kasalukuyang posisyon dahil bahid-bahid na reputasyon nila. Kaya kailangan niyang maging mangga. Kung hindi dahil kay BP Sara, hindi ka namin dapat iboboto noon. Kaya kami nabudol mo. Pero ngayon, hindi ka makatikim sa akin ng boto. Hindi ka dapat manalo ngayon. Budol, senador. Ang gusto lang itanim ni Amy sa isipan ng mga tao na siya ang karapat-dapat maging presidente. Hintayin natin palitan niya si Quezon sa pwesto. Uunahan niya si Tamba kapag natanggal si BP Sara sa pwesto. Anko. Meron na talagang nabubuo na takot galing sa kabilang baryo. Yung mga gumagawa ng pang-aabuso, meron na di umano. Ninenervyos na po sila. Okay? At ipagpatuloy po natin ang ating paglabas ng hinaing dito sa abusadong gobyerno. Yan, ito po ang magiging topic natin ngayon. Sundalo, pinagre-resign kapag hindi kakampi ni BBM. Ito pag-usapan natin, mga sundalo, pinagre-resign kung hindi kakampihan si BBM, kung hindi kakampi ni BBM. Ito, pakinggan yung mabuti Now, when it comes to our political inclinations, Ito, ang usapin dito, political inclination. Ano ka ba? Duterte, Sara ka ba? Pilawang ka bang Inodoro? Sa mga kumakain, pasensya na po. Pero talaga, dyan naman ngayon ang dilaw ngayon di ba? Sa mga manunood na dilawan, wag na kayo makisali. Kikisaw-saw pa kayo. Inodoro naman kayo. Tuloy. Ano ang political inclination? we recognize that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. Meron tayo kanya-kanya. Meron tayo kanya-kanya. Marcos, Duterte, Inodoro, meron kanya. Nilirespeto ko yan. We respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas. Kailangan sundin ng saligang batas. Browner, tanong. Habang sunod-sunod, suot-suot nyo yung uniforme nyo. Kahit ikaw ay maka Marcos, maka Duterte, o mga pinklawang ka, basta suot-suot mo yung Duterte, sundin ng saligang batas. Tanong. Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Huwag kayong magagalit sa akin Yan po ay inuulit ko lang yung tanong ng ating dating presidente na mahal ng tao until now na si PRR. So yan mga kabayan, tama po Tama po yung tanong ni Coach Oli. At yan po, naging tanong rin ni former President Duterte. Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Yan Sabi kanina ni General Bronner, wala silang kailangan maging non-partisan po sila pagdating po sa politika. Ngayon, kung mayroon po silang gustong suportahan, iubarin nila ang kanilang uniforme at mag-resign sila. Ngayon, sinasabi kanina na dapat ang sundin nila ay ang konstitusyon. Ano po ba ang sinasabi sa konstitusyon?
magkaroon po ba tayo ng isang adiktos na presidente? Nagtatanong lang po mga kababayan. Ngayon, kung hindi po yan ang nakasaad sa Constitution, dapat kayo po, General Bronner, ay gumagawa na po ng mga hakbang, no? Para matapos na. Para matapos na po ito. Diba? Kasi akala ko ba sinusunod yung konstitusyon? Mali yata, mga kababayan. Mukhang hindi na po konstitusyon ang sinusunod ngayon, di ba? Kasi wala naman po sa ating konstitusyon ang magkaroon tayo ng adiktos na presidente. Kung ganoon, mga kababayan, ano ang pinopoint out dito ni General Bronner? Ha? Sundin natin ang konstitusyon, pero takipan natin ang ating mga mata at tenga. Dahil meron po tayong adiktos na presidente. Diba? Yung adiktos, mga kababayan, no? Hanggat hindi po nagpapa-hair follicle test si President Bongbong Marcos Jr., talagang nakakabit po yan sa kanyang pangalan. No? Nakakabit po yan sa kanyang pangalan. Hanggat hindi po siya nagpapa-hair follicle test. Ngayon, kung kayong mga Armed Forces of the Philippines, no, General Bronner, ay talagang para sa konstitusyon, kayo na mismo ang magsasabi dito kay President Bongbong Marcos Jr. na, sir, please, magpa-hair follicle test na po kayo. No? Kasi yan po ang sigaw ng taong bayan. Para malaman din po natin, no, kung ikaw ba talaga ay hindi or ikaw ba talaga ay totoong adiktos. Diba? Ganun lang naman po yung kasimple, mga kababayan. Kasi napaka rumi na po ng ng pagtingin ng international community sa ating bansa. Paano ko po nasabi yan na parang ang liit pa talaga ng tingin ng mga international mga ibang bansa, no, sa atin, sa Pilipinas. Bakit po? Kasi po kung hindi po maliit ang kanilang pagtingin sa atin, no, kung hindi po sila nagdududa, hindi po sila doubtful sa Pilipinas, di sana hindi hanggang pledges lang ang sinabi nilang investment. Diba? Sana yung mga pledges na yan, naging totoo na yan kasi magti 3 years na po, mga kababayan. Hanggang ngayon, pledge pa rin. Mas malaki pa po ang pinuhunan natin sa pagbiyabiyahe kaysa po sa naipasok siguro sa ating bansa. Kasi nga, puro pledges. Bakit po? Doubtful po sila. Yan po ang opinion ko. No? Nagdududa po sila kung kaya nga ba talaga ng Pilipinas palaguin ang kanilang pera. At magkaroon sila ng sinasabing profit. No? Hindi puro investment lang. Kasi nagbibigay yan ng pera para kumita din sila. Ngayon, kung nakikita po nilang nagbibigay sila ng pera pero napupunta lang sa mga bulsa ng mga hinayutak ng mga crocodiles. Diba? Dito sa pinakamalaking crocodile farm natin. Wala rin. Diba? Tama lang yung ginawa nila. I'm not saying na mali po ang ginawa nila. Maybe tama po ang ginawa nila. Bakit po tama? Unang-una, dahil kung pinahiram po nila tayo ng pera, lalaki ang ating utang. Sino ang magbabayad? Taong bayan. Buti na lang at hindi nila pinahiram. Kasi ngayon, hindi na ganun kalaki ang babayaran ng Pilipinas. Pasalamat tayo sa ibang bansa at hindi pinahiram ng pera ang Pilipinas. No? Ngayon lang siguro tayo, no, makakapagpasalamat sa ibang bansa na nagpapautang, no, na hindi pinautang ang Pilipinas. Kasi lalaki ang utang, lalaki rin ang bayarin ng bawat isang Pilipino. Ayan, salamat po sa inyong lahat na nagbigay ng mga pledges, no, sa ating President BBM. Maraming salamat po sa inyo at kasi inilayo nyo po kami sa tukso. Well, anyway, mga kababayan, ano po inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.